Sa iba pang balita, kinilala ng Pangulong Aquino ang kontribusyon ng mga kababaihang pulis sa 10 outstanding police women ng Philippine National Police. Dito hinihikayat rin ng Pangulo ang mga pulis na maging tapat at masigasig sa pagbibigay serbisyo sa publiko. Ang detalye ay hahatid ni Rocky Ignacio. Inatasan ni Pangulo Aquino ang Philippine National Police na maging tapat at masigasig sa kanilang tungkulin sa publiko. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagkilala sa mahalagang kontribusyon sa lipunan ng mga babaeng pulis sa courtesy call ng 2013 10 Outstanding Police Women sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, maibabalik ang tiwala ng taong bayan kapag wasto at tama ang ginagawa ng naglilingkod sa bayan. Ang hamon at atas ko sa bawat kasapi ng ating kapulisan, kung paanong sigasig ang pinapakita ninyo habang nagsisimula pa lang sa serbisyo, ay sa rin sanang sigasig at ang dalhin ninyo hanggang tumaas ang inyong rango. Maging totoo kayo sa inyong sinumpang tungkulin sa ngalan ng ating mga boss, ang taong bayang umaasa sa inyo. At nag-aambagan para itaguyod ang inyong kapakanan. Patunayan natin, anumang edad o larangan, uniformado man o karaniwang mamamayan, basta't Pilipino kang bitbit ang dangal ng bayan at malasakit sa kapwa, ay malaki ang maiambag mo sa lalong pag-aarangkada ng kalakhang lipunan. Hanggat nasa panig tayo ng katwiran, makakaasa tayong lagi nating kasangga ang taong bayan sa bawat laban. Isang karangalan nga po para sa akin ang maglingkod kasama ang pambansang kapulisan sa ating mga boss. Ang sambayan ng Pilipinong hindi na magpapatalo sa baluktot na kalakaran. Taas noong humaharap at nakikipagsabayan sa mundo at kapitbisig na tumatak sa nag-iisang direksyon ng malawakan at pangmatagalang pagbabago. Kinilala kasi ng Pangulo ang katapangan ng mga babaeng pulis laban sa masasamang loob hanggang sa pagtiyak ng kaligtasan ng komunidad mula sa bangis ng kalikasan katulad ng malaking pinsala dulot ng Super Typhoon Yolanda. Isa pang halimbawa ang opisyal nating taga-Tacloban na si Police Inspector Marjorie Manuta. Noong bumisita tayo sa Tacloban, siya po ang isa sa mga unang nag-briefing sa atin. Sa halip na magpakita at pagkatuliro sa nangyaring delubyo, malinaw niyang iniulat ang sitwasyon at bawat suliraning kailangan nating tugunan sa apektadong komunidad. Lalo nga po akong napahanga nang ibalita sa aking 6 na kilometro ang nilakad niya upang makapag-duty sa araw na sumalanta ang Yolanda. Sino nga po ba ang hindi hahanga sa mga tagumpay at karangalang hatid ng ating awardees? Sa tulong ninyo, naaruga at nabigyan ng serbisyo medikal ang mga kapuspalad nating kababayan. Sa gabay ninyo, naisalba sa kumunoy ng paggamit na bawal na gamot at pang-abuso ang maraming kabataan. At naturuan silang humawak ng lapis at bumigkas ng abakada. Sa pagbubukas palad ninyo, maraming komunidad ang naging tahimik at payapa. Kabilang sa mga pinarangalan ng Pangulo ngayong taon, sina Police Inspector Ariza Otida, Cebu City Police Office, SPO3 Melinda Amsali ng Zamboanga City, Police Superintendent Maria Leonora Chua Camarao, OIC Discipline Law and Other Division, at Police Chief Inspector Gemma Vidal Braganza ng Regional Chief Children Protection Desk. Taon-taon, ipinagkakaloob ang parangal na naglalayo na rin kilalanin at mabigyan pansin ang pagsisikap at achievement sa mga babaeng miyembro ng National Police Force. Dahil dito, tiniyak naman ng Pangulo ang pagsisikap rin ng pamahalaan na maipagkaloob ang karampatang benepisyo para sa mga kawani ng pambansang pulisya. Napatunayan na po natin, hindi imposible o hindi mission impossible ang transformasyon ng lipunan. Asahan ninyong laging nasa likod ninyo ang pamahalaan upang alalayan at suportan kayong gampanan ang inyong mga obligasyon. Pinapaunlad natin ang inyong mga armas at kagamitan. Pinapanagot ang nagbabahid dungi sa inyong hanay. At patuloy tayong naglalatag ng mga programa upang bigyan kayo ng kakayahang itaguyod ang kinabukasan ng inyong pamilya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.